Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Gina Rosaluna, isa pong elder sa ating church na Abundant Life Church Philippines. Ayan. Akin pong assignment ngayon is all about forgiveness. Ang title po niya is Do You Really Forgives? Or Do We Really Forgives? Ayan. Tayo po muna yung manalangin. Amang banal, maraming salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig sa amin. Lagi mo kaming tinuturuan ng iyong mga salita upang kami ay matuto at maisapamuhay namin ang iyong mga salita upang kami makapagbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Sa gabing ito, Panginoon, pangunahan mo pang bawat isa sa amin. Magkaroon kami ng lubos na pagkaunawa sa iyong mga salita. Salamat po, Ama, sa pangalan po ng aking Panginoong Jesus. Amen. Ayan. First of all po, alamin po natin muna ang true meaning ng forgiveness. Ano nga po ba ang tunay na ibig sabihin ng forgiveness? Sabi po sa nakalap ko sa dictionary, sabi po doon, ang forgiveness daw po ay, sabi niya, forgiveness is not merely accepting what happened or ceasing to be angry. Hindi daw po ito yung ina-accept mo lang na ikaw ay nagawa niya ng kasalanan, okay, pinapatawad na kita. At wala na akong galit sa'yo. But, sabi dito, rather, it involves a voluntary transformation of your feelings, attitudes, and behavior. Ayan, magkakaroon din daw po tayo ng voluntary na pagbabago ng ating feelings. Kasi kapag tayo nagawaan ng kasalanan, di ba, nasasaktan tayo, at nagre-resulta ito ng pagkapuot, di ba? At ang attitudes natin towards sa taong nakagawa sa atin ng kasalanan ay nag-iiba. Pasabi, kung tayo tunay na nagpapatawad, voluntary na tayo magbabago towards sa Kanya, towards sa feelings natin sa Kanya, sa attitude natin sa Kanya, sa behavior natin sa Kanya. So that, sabi, you are no longer dominated by resentment and can express compassion, generosity, or the like toward the person who wronged you. So, by the meaning per se ng forgiveness tells us if we really forgives or not. Tunay po ba na nakapag-forgive tayo? Ito sa mga nakaraang panahon ng buhay natin na may taong nakagawa ng kasalanan sa atin. Yan. But sometimes kasi ang emotions po natin, yung ating mind, yung ating kaisipan ay nadidisip tayo. Minsan sinasabi natin, okay, pinapatawad na kita. Pero ayoko makita yung pagmumukha mo. Ayoko nang makita ulit yung pagmumukha mo. So, by that statement, sa tingin po ba natin ay nakapagpatawad tayo ng tunay? So, pero bakit nga po ba tayo magpapatawad? Bakit kailangan natin magpatawad? Pwede namang manatili yung sama ng loob sa puso mo eh. Pero sabi po sa Ephesians 4:32, Mark 11:25, Matthew 18:21-22, Matthew 6:14-15, at marami pa ibang verse. Ang lahat ng mga verses na yan ay nag-uutos na tayo ay magpatawad. So why should we forgive? Dahil iniuutos ito sa atin ng Diyos. It is not optional. It is mandatory. No matter what, gaano man kasakit ang nagawa sa atin ng ating kapwa, dahilan para tayo ay masaktan at magtanim ng galit sa mga nagkasala sa atin. Still, we have to forgive, for this is the Lord's will, yung magpatawad. Kailangan nating magpatawad dahil yun ang kalooban ng Diyos. Pero ang Diyos talaga ay all-knowing. Hindi naman siya mag-uutos sa atin ng wala lang dahil gusto lang niya. Iniisip pa rin niya ang ating kapakanan. Pero ano nga ba ang mangyayari sa atin kung hindi tayo magpapatawad? Sa Matthew 6:15, sabi po doon, for if you forgive other people when they sin against you, your Father in heaven will also forgive you. But if you don't forgive, your Father will not forgive your sins. Sabi doon, ang taong hindi mapagpatawad ay walang aasahang kapatawaran mula sa Diyos. Hindi tayo patatawarin ng Diyos. Ano man ang ating gawin, kung tayo ay hindi marunong magpatawad sa iba, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. At sinabi po sa Proverbs 28:13a,
Whoever conceals their sins, mga kapatid, ang unforgiveness or unforgiving is a sin. Kasalanan po ang hindi magpatawad. So sabi po, whoever conceals their sins does not prosper. Walang pagpapalang matatanggap o biyaya at hindi papagtagumpayin ng Diyos ang ating mga gawa kung tayo ay hindi magpapatawad sa kapwang nakagawa sa atin ng kasalanan. Pero ano naman ang mangyayari kung tayo ay magpapatawad? Ayan, sabi po dun sa Matthew 6:14, "For if you forgive others their sins, your Father in heaven will forgive you." Patatawarin tayo ng ating Diyos at wala na pong pinakamalaking biyaya na matatanggap ng tao kundi ang siya ay mapatawad ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Tayo ay nalinis na mula sa lahat ng ating mga kalikuan at tayo nabigyan ng buhay na walang hanggan. Hindi na tayo hahatulan. Nagkaroon tayo ng access sa langit. Makakaroon tayo ng langit, ano man ang mangyari sa atin dahil pinatawad tayo ng Diyos. At we also experience and extend the love of God. Kapag tayo ay nagpapatawad, katulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin, mararanasan din natin ang pag-ibig ng Diyos sa kapwa natin. Mararanasan din natin na kung gaano tayo minamahal ng Diyos, mamahalin din natin ang ating kapwa. And remember, our God is slow to anger. And there is always much room sa kanyang puso para tayo ay patawarin. Ganon din po yung ating mararamdaman. Kapag may nakagawa ng kasalanan sa atin, laging ang ating puso ay laging handang magpatawad. Laging merong panahon sa pagpapatawad ng ating puso dahil na-exercise natin yung magpatawad katulad ng ating Diyos Ama sa langit. At isa pa po, sa ating pagpapatawad, magkakaroon ng kaganapan ang pagpapabanal sa atin ng Diyos. Tayo ay lumalago sa kabanalan kapag natututunan natin ang magpatawad. Yan. Tayo lumalago sa kabanalan ng Diyos. Magpapatuloy ang ating kabanalan, magpapatuloy ang pagbabago ng Diyos sa buhay natin, magpapatuloy na tayo lumalago sa ating spiritual na buhay at pagkakilala sa ating Panginoon dahil nakakakilos at nakakagawa ng maayos ang banal na espiritu sa ating buhay dahil wala tayong iniingatang kasalanan sa ating puso. Yan. And medically speaking, ang forgiving daw po, it helps us to calm our mind. Nagpapakalma ng ating kaisipan, nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating sarili, nagkakaroon tayo ng comfort, at nai-improve ang ating energy level. At ang stress ay nababawasan, ang mga negative emotions katulad ng anger, anxiety, and depression. Nababawasan lahat yan. Tayo ay lumalakas, tayo ay sumasaya. So physically wise, ang laki ng naitutulong ng forgiveness sa ating buhay. So hindi lang spiritual, di ba? Pati sa physical nating katawan, tayo ay natutulungan kapag tayo ay nagpo-forgive. Yan. So let us again think and do not forget the meaning of forgiveness. It is an intentional decision to let go of resentment, anger towards the person who wronged you, and it involves voluntary transformation of your feelings, attitudes, and behavior. Ayan, mga kapatid, sa pagkakataong ito, gusto ko pong itanong sa inyo, nakaranas na po ba tayo ng pagkapuot sa ating puso? Dahil lang sa hindi tayo nagkapagpatawad. Naranasan na ba natin ngayon ang hirap ng damdamin dahil meron tayong taong hindi kayang patawarin? May mga tao ba sa buhay natin na ayaw man lang nating makita o makausap dahil may nagawa silang kasalanan sa atin? Brothers and sisters, do we really consider ourselves as the children of God? A servant of God, a follower of God? Do we really love God and wants to obey Him? Search our heart right now. Mga kapatid, baka kaya wala tayong kapanatagan sa ating puso. Lagi tayong galit, laging takot, at laging malungkot, at mahina ang pangangatawan.
baka may puwang pa sa puso natin ang unforgiveness. Sa oras na ito, itaas po natin ang ating mga sarili sa ating Diyos at tayo ay magpakasaliksik. Ihingi natin ng tawad ang pagkakaroon natin ng unforgiving heart. At humingi tayo ng kalakasan sa ating Diyos na tayo ay makapagpatawad. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, purihin o Diyos ang iyong pangalan. Maraming salamat po, Panginoon, that you touch our heart, O Lord God, about forgiveness, Father God. Tulungan mo po kami, Panginoon, at turuan kung paano kami makapagpapatawad sa lahat ng taong nakasakit ng aming mga damdamin, O Diyos. Ama, maraming salamat po dahil Ikaw yung aming Diyos na nagpatawad sa amin at binigyan kami ng buhay na walang hanggan. Kaya, Ama, dalangin ko, O Diyos, na kami matutong makapagpatawad, Ama, simula sa oras na ito at sa mga susunod na panahon, Ama. Salamat po, O Diyos, pinupuri ka namin at sinasamba, dinadakila sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.